Hi, naka. Si Maricar ng Pampanga ay nasa kabilang linya. Hello? Hello, good evening, Papa Jack. Hi, Maricar. Hello po. Yan. Ang tinawagan mo yung 1-800 number? Yes, sir. Ay, welcome sa ating show. Benesyerte ka na from Pampanga. Opo, Papa Jack. Parang lungkot mo naman. Malungkot talaga, Papa Jack. Wala, mandadamay ka pa ng kalungkot. Anong ginagawa sa buhay ni Maricar? Call center agent po. Talaga. I'm sure hindi ka ganyan mag-call. Kasi malungkot ko siya sa ganyan. Di ba? Hindi naman, Papa Jack. Kasi pag ganyan, lang. Kasi pag ganyan ka mag-call, ate, ay, pakpay ka niya doon. Kinakabahan lang din, Papa Jack. Gano'n ka na katagal na, na call center agent? Mga 2 years pa lang po. 2 years. Saan ang office niyo? Sa may Angeles City po. Okay. At least, hindi ka na lumayo, no? Yes, Papa Jack. Anyways, are you married? Are you committed? No, sir, single. Single? Congratulations. Walang gaanong walang gaanong umay sa buhay. Bakit pag-usapan natin? Single ka pala? Kakasingle lang, Papa Jack. Kakasingle? Ay, ayan na. Kailan? Yung pala yun. Kailan ka single? Ano lang, August 25 lang. Ala, 6 days ago. Opo, Papa Jack. Gano'ng katagal naging kayo? Ang ikli lang eh. Mga 2 inches, gano'n. Napa-imagine ka ba na maikli? Siguro, Papa Jack, parang sa tingin ng iba, parang fling lang. Pero sa akin, siyempre. Nagano mo na katagal? 1 month. Di naman kasi siyempre yung 1 month ate, di ba kung talagang naniryoso ka naman, yung 1 month yun yung pinaka-exciting pa na part eh. Peak pa yan eh, di ba? Yun yung mga pagkakataon dapat ang mga babae kahit anong attitude, matyaga pa kami. 1 month pa lang eh. Hindi nga, Papa Jack. Naging sa sobrang pang-aaway. Teka lang muna. Ano ba kayo? Nagkaligawan ba na matagal na parang nagkaroon ng negosasyon, naging kayo? Ang totoo Hindi, biglaan lang. Yun. Siguro naman narinig mo ko po sinasabi ko magpaligaw kayo. Apo. Anyways, ate, kwento mo na yung kwento mo. Ayun, Papa Jack, nakakilala ko siya siyempre sa chat application. Ayun, lalo ba? Ayun yung WeChat, di ba? WeChat, I cheat, gano'n eh. Anak ng Pokemon. Okay, tapos nung una hindi ko naman kinakausap eh. Hindi ko pa pinapansin kasi chubby. Loko to Yung tipong malaki talaga siya. Tapos ayun, hanggang wala akong makausap, kinausap ko siya. Hindi last choice mo siya. Hindi naman last choice. Parang busy rin kasi sa trabaho. Sabi mo rin eh, di ba wala ka na makausap, siya na lang nandun. Hindi kinausap mo na. Nung time na, yung araw lang na yun, wala akong kausap. Yung nga, parang no choice ang datingan. Po. Tapos nakarma ka tuloy. Ayun. Then nung, maayos pala siya kausap. Yung halos nakwento siya. Kasi may ganyan, may sense pala tong taong to. Ayan po. Call center rin kasi siya dati. Pero tumigil siya sa work para mag-aral kasi ipepetition siya papuntang Canada. Sila ko ng kapatid niya. Ayun, munti ka na maging Canadian. Tuloy. Tapos, ayun, kailangan kasi na lumabas na parang dependent pa rin siya sa tatay niya kasi 27 years old na siya. Ayun. Okay. Yung kahit na, yung parang smart kausap, sweet. Hanggang ayun. Yung parang sinasabi niya, gusto niya forever. Ganyan lang. Siyempre ako, hinahanap ko rin forever. Hindi nagkagustuhan. Mga gano'ng katagal yan, yung usapan na yan? Parang yung mga one night yan na magdamagang walang tulugan. Hindi naman po gano'n. Mga isang linggo. 1 week na, back and forth yung chatting. Opo. Tapos yung araw-araw, buong araw. Sa ikapitong linggo kayo na.
Opo. Ayun. Iba ka, Ning. Malaki kitang idolin mamaya. Teka ka. Sorry ha. Okay po. Mamaya pa yung corny jokes eh. Hindi ka pa biktima niya mamaya pa yan. Ayun. Tapos? Kaka-stalk ko rin sa Facebook niya. May mga nakita ko na pinagsalosan ko. Lakasan mo, wag kang akala na binat ka dyan. Na pinagsalosan ko. Yung parang tipong, sino to? Kilala mo? Sino to? Ano mo to? Parang ganun po. Nagnag ka na. Opo. Ayun. Kasi siyempre, parang dahil di mo nga ganun kakilala. Parang, siyempre, medyo titingnan mo rin yung background niya. Kasi nga naging kayo na hindi makilala. Tapos dati yung hindi siya nagbubura ng pictures nila ng ex niya. Mga ganun tipo. Kumbaga, ang gusto mo, dahil kayo na, you have to be the visible girlfriend to everyone. Opo, parang ganun. Kasi parang, di ba, pag hindi parang in a relationship sa Facebook, minsan baka may tinatago, may iba na girlfriend. Bakit ka ganyan mag-isip natin? May pinagdaanan ka bang ano? Mayroon po. Yun. So, may pinagdaanan ka, siya yung magsasuffer, gano'n. Kasi 1 month pa lang kayo, nagkakilala kayo sa ganang paraan, ako understandable sa akin na yung mga bagay-bagay, di ba, are just starting to be settled. Hindi mo dapat awayin muna. Di ba? Kasi kung sana nagpaligo ka ng matagal, laban naliligo kayo, tama yung mga yon. Eh hindi, sinagot mo kagad eh. Kasi diba? So, yung adjustment will happen na kayo na. Ang principle daw niya sa buhay, hindi siya naniniwala sa panliligaw. Naniniwala siya na yung panliligaw habang buhay. Yun po. Tapos, yun nga, tapos may mga tinitingnan akong babae sa Facebook niya. Sabi niya hindi siya nanloko kahit kailan, isang beses lang sa 6 years girlfriend lang niya. Tapos meron po na dumating na meron akong inad kasi lahat ng post nung ex-boyfriend ko like ng babae. Tapos ayun, hindi nga ako nagkamali. Ano meron? Kasi parang hindi po. Ano? Parang piniflirt pa lang niya. Talaga? Opo. Paano ang piniflirt niya? How did you find out? Kasi nung una parang sabi ko, ba't lagi sila nagkakasabi mag-chat? Parang gano'n. Kasi inad ko yung babae, inad rin naman ako. Hanggang kasi parang mabaliw na ako na 1 month lang namin nun eh. Nababaliw na ako na lagi sila nagkakasabay as parang 1 minute lang yung pagigitan, mga gano'n. Paano online sila? Oo, sa Facebook. Ito ba kayo mag-matchag talaga? Alam nyo kayo galing nyo talaga, girls. Iba yung inyong investigative skills, ha? So, tama nga naman, di ba? Friends silang dalawa, makikita mo kung online sila sabay, ha? Sabay din mag-offline. Napak gano'n ng bawat isa, gano'n. Tapos? Kasi halimbawa, kahit online siya, hindi niya ako minsan mini-message o kaya ang tagal bago niya. Okay. Paano, magka-chat ba sila talaga? Paano ba? Nung huli, hindi ko na mapigilan. Nung mismong mansa rin namin, kinausap yung babae. Yun, nung una, sinabi ng boyfriend ko, stalker daw ako. Stalker daw ako, yun. Stalker niya ako. Tapos, hanggang nagkwentuhan na kami ng babae. Kasi meron ding isang instance na nagpanggap ang ibang babae, Papa Jack. Tapos, sinat ko yung boyfriend ko. Tapos tinanong ko siya, single or married. Sabi niya, single. Yun, tapos? Tapos yun, kinonfront ko siya. Sabi niya, tinatanong daw kasi ng babae kung single o married. Siyempre, sasabihin niya, single. Dahil single daw status. Tama naman siya, ate. Ang tanong mo kasi, dapat ang tanong mo, may jowa ba o wala? Nakot, may lusot talaga siya dyan. Ang tanong mo sa kanya, single or married? Hindi naman siya married. Malamang single. Ano ka ba? Siyempre naman, Papa Joke. Hindi, mali ka sa tanong mo. Dapat ang tanong mo, tama yung sabi niya, dapat ang tanong mo sa kanya, ate, may girlfriend ka ba o wala? Diba? Natanong ko na Papa Joke, na-confront ko na siya. Yun. Tipong nagalit na siya. Ayun. Ang
tanong mo kasi, single or married, oh? Oo. Pero sabi ko sa kanya, ba't hindi mo sinabing in a relationship ka? Pwede mo naman sabihin na committed ka. Nagtanong ka, di ba? Bakit niya kailangan paliw? Look, ganito, Alright, I'm not, Maricar, Opo. I am not lawyering your ex. Alright? For all you know, ate, may nahuli ka talagang ginagawa niyang kalokohan. Di ba? Opo. Pero alam mo, you brought yourself into this, predicament. Ikaw naman nagdala sarili mo dyan. Pero si Papa... Diba, alam mo ate, kung matino-tino ka, why would you even try to find a partner, a boyfriend, online? That's stupidity. You have to remember ate, diba, na he was just your last choice. Pinagtripan mo lang siya. To be honest with you, pinagtripan mo lang siya, nakarma ka nga lang eh. Diba? But then, in all fairness sa'yo ate, I'm sure na nung sinagot mo siya, I'm sure, di ba, honest ka naman, kinubit mo sarili mo na matino. Tama? Opo. But it will not change the fact, ate, na this guy, na nakilala mo lang online for a week na nakachat mo, is still a random person. Stranger yan eh. Di ba? If you were surprised na nagawa ka niyang lokohin, is it surprising? It's not. Kung kilala mo online, sinagot mo kaagad eh. Lesson na yan sa'yo. Sabi ka, kachipan kasi mga pinagkagawa niya sa buhay talaga. Hindi ba totoo? Di ba? Oo. Gahanap ka ng jowa online natin, Tigilan niyo kasi maghahanap ko ng friends online, wala pa toong tao sa paligid ninyo. Hanap ko ng jowa online natin, di ba? Kalandian na yan. Malamang anaan dyan din yung mga manyak din. Ano pa nga ba? Anaan dyan? Di ba? Yung totoo lang. Real talk. Bakit ka maghahanap ng... You want friends? There are real people around you. Di ba? You want to flirt online? Be prepared. Di ba? Let's level the playing field. Sana, ang kwento mo dito. Papa Jack, I met someone online. This will validate natin na pwede yan. I met someone online. And then, Papa Jack, niligawan ako. 3 years ako niligawan. 3 months ako niligawan. Di ba? 3 months ako niligawan, Papa Jack. It validates. Nakilala mo naman matino eh. 1 week lang. Chinat ka lang, tinext ka lang. Sinagot mo. Niloko ka, nagtataka ka ba? Ikaw ano naman ang utak mo ate? Silicon? Ay, sorry, pandede pala yun. Ano ba yan? Don't be surprised, niloko ka niya. It's a random person. Mali yung ginawa niya. Ano ginawa ka nakabayan niya sa ulong yan? But am I surprised na niloko ka ng lalaki na kilala mo lang online? I'm not. Nagot-sagot mo eh. Hindi nung ka ba ka-desperada? Para maghanap ka yung lalaki online? Ako, nanawagan ako. Millennial age tayo ngayon. Ilan taon ka na? 27. Hindi ka nang millennial eh. Hindi man nakikimillennial na lang tayo. Actually, ako millennial ako. Di ba? Mananawagan ako, di ba? You know, in the advent of technology, mga kaibigan, mga kabataan nakikinig, di ba? In the invention of so much tools for communication or communications, let us not try to forget our identity as we immerse ourselves, di ba? And socialize online. Huwag natin hayaan na mawala yung pagkatao natin. You have diluted your own identity ate, by doing what you've done. Who are you gonna blame here? The guy? Abang iniintindi mo makatagbo ka ng matinong lalaki dyan? 1 week pa. 1 week ka lang nagpaligaw? Hindi ko sinasabi mga kaibigan ha. Lahat na nandyan, hindi ko sinabi lahat na nandyan, hindi kasi seryosohin. Paligaw kayo ng matino. Paligaw kayo ng matino. Diba? Nakilala ko po siya online. We dated. Naligaw po siya sa akin. 6 months, Papa Jack. I wanted to know the guy. By all means, go ahead. 1 week ka lang nagpaligaw. Niloko ka. Is it surprising? No, Papa Jack. Sagutin mo ako. Are you surprised? Hindi po. Kalandian mo. Kamutin ka na ng blade sa ano mo eh. Sabi na Papa Jack. Siyempre hindi ko naman gagawin yun kasi nga masakit sa ano eh. Kasi hindi lang yun, Papa Jack. Ano ba? Ang hirap sabihin eh.
Ano nangyari sa inyo, no? Opo. Yun. Yan sabi ko sa inyo. Sus. Eto, girls, try nyo lang, girls. Girls, makinig kayo. May jowa kayo. Di ba lalot ganyan? Hindi ka sigurado. Di mo na tayo, sinagot mo na. Please, do not have sex with the guy. Maghiwalay man kayo, tatawa ka lang. Wala ka naman na pala sa akin eh. Di ba? Ganun ka simple. Binigay mo sarili mo. Niloko ka na, di ba? Nakasaw-saw pa. Paano kita kakampihan ngayon natin? Everything that happened, ginusto mo. Alam mo naman ng mga lalaki, mag-I love you, maka-score lang. Alam nyo na yan. Ba't ka na? Nagpapauto pa kayo. Delayed ka ba? Ha? Delayed ka ba? Opo. Yan, nagtado ka. Ilang araw kang delayed? Isang buwan. Ha? Talaga? Ang tapang ng lahi, Delayed. Ayan, ate. Alam mo bahay niyan? Alam ko po. Puntahan mo. Kasi nakausap yung... Hindi kita marinig. Nakausap ko yung tatay niya eh. Ha? Nakausap ko na po yung tatay niya. Ano sabi? Sabihin na sa akin, ewan ko nga kung kanino nagmana yung anak ko eh. Ate, look, I am not giving you the advice, alright? I am not giving you the advice to force the guy na maging asawa mo. But the guy has to recognize yung anak nyo. Yeah, Yung pagiging mag-partner ninyo, ate, that's another thing. Pero, anak nyo yan, kailangan yung sustentuhan yan. Hindi nga ganun yung gusto niya eh. Anong gusto niya? Sabi niya, pag itutuloy mo yan, nung una sabi niya, nung itutuloy Lakasan mo mo. yan, kung itutuloy mo yan, magiging okay tayo. Kung di mo yan itutuloy, magiging okay tayo. There's no other condition. Pero kung... Yung hindi itutuloy, that's not even an option. It's not an option. Abortion is not an option. I will not even talk about that. Hindi option yan. One thing is for sure here, manganganak ka. Period. Ang buntis, manganganak. That's the only way to do it. Niwala ka na maging okay kayo. Ituloy mo yan natin at papanagutin mo yan sa obligasyon niya. As a partner, kayo mag-usap dalawa. But honestly, I do not vote for it. Ayaw na nga niya akong kausapin eh. Ha? Ayaw na niya akong kausapin. Malamang ating umiwas obligasyon. Malamang umiwas obligasyon. Sabi niya kung itutuloy ko, hindi na kami magiging okay para pananagutan niya. Pero ngayon hindi ko na siya makontak. Hindi kita marinig. Po. Sabi niya kung tutuloy ko, hindi na kami magiging okay. Ate, hindi talaga kayo magiging okay. Maniwala ka sa akin. The guy is just trying to come up with a convincing tool para wag siyang magkaroon ng obligasyon. Ilang taon ka na? 27? Bakit ang bobo mo? Para kang tanga. Naniniwala ka ba na pag hindi mo tinuloy, magiging okay kayo? You believe that? Hindi po. Ano sabi ng magulang mo? Hindi ko po niya. Sabihin mo na. It should be magpatulong ka sa magulang mo, your parents. Kausapin yung magulang niya. Paano po yung magulang? Hindi kita marinig! Stop making me repeat, lakasan mo! Paano po yung magulang ko eh? Okay, mag-aalala ka. Opo. Kalandian. I'm sorry, I'm frustrated right now. This happens every time. Yung mga pak ganon boys, di ba? Marami na rin nakakatagpang pak ganon girls. Nagpapak ganon sila. I am so frustrated and I feel so bad for you. Di ba? You want my advice? Opo. Alright. Talk to your parents. Hindi ko po kaya. Ano na? Hindi ko po kaya.
Oh, ano gagawin mo? Aantayin mo makita nila malaki tiyan mo? Ha? Pangilan ka sa magkakapatid? Pangalawa po. Pangalawa. Ilan kayo magkakapatid, Iha? 4 po. 4. Huwag ka mag-alala, ate. Yung magulang mo magagalit yan. For sure. Samaan loob yan. Pero yung magulang mo, mananatiling magulang mo. It should be your parents talking to his parents. Ilan taon na lalaki yan? 27. 27. Taga saan yan? Tiga Pampanga rin. Pampanga. Saan sa Pampanga? San Fernando. San Fernando. Anong first name? Wag na siya. Sabi mo, papagsakan kita. May pumili ka lang. Da po, da. Ha? Da. Hindi pangalan ng Da. Daryl. Da. Kaling mo. Kita dyan. Daryl? Anong bayan yan? Ano po? Anong bayan sa Pampanga? San Fernando. San Fernando. Ang bayan pala yun, sorry. Pilit pa ako, pero yun pala yun. Daryl ng San Fernando, Pampanga. Hanggang doon lang tayo. Eto, makinig, ano? If you know anyone, mga kaibigan, with the name of Daryl, di ba? If you think he's the guy we're talking about here, from San Fernando, Pampanga, di ba? Na soon enough will be petitioned to go to Canada. Ano, nag-aaral niya? Anong course? Wag na po kasi. Anong course? IT. You can't even protect yourself. You think I'm afraid? You are so afraid. Sa kwentong ito, ate, whether ginusto mo to o hindi, you are the victim here. Not unless you refuse to continuously be a victim, then something good will happen to you. You called my show. What do you expect me to do? Sugarcoat things for you? Ayat English ko, no? Galing. Mga papadyak eh. Galing nga. Pang call center din ako. Huwag ka makulit. IT, saan nag-aaral? Saan nag-aaral? Sa... San Fernando? Opo. Okay. I'm sure by this time, alam niya sa to. Daryl nag-aaral sa AMA? Ha? Opo. San Fernando, Pampanga. Dating call center agent. Brad, kung nakikinig ka, may nabuntis kasi Maricar. Managutan mo to. Ikaw, tarantado kang demunyito ka para sabihin sa girlfriend mo, gago ka, na ipag ipinalaglag mo, maging okay tayo. Pag tinuloy mo yun, di ba? Hindi tayo magiging okay. Gago ka, Daryl, kung nakikinig ka. If you are the Daryl I'm talking to, tarantado ka. Buisit yung lalaki yan. Ikaw malandi ka din. Maricar. Aray. And I mean that. This is a very, very sad story. Now, here's my advice to you. Kahit anong galit ko dito, Maricar, wala mo kung may tutulong kung ganito lang gagawin natin. Go to your mom or your dad. Anong ginagawa ng nanay mo? Housewife. Ano yun? Housewife. Housewife. Tatay mo, anong ginagawa? Patay na po. Okay. Huwag mo na kausapin. Baka sumagot. Baka kukwentuhan niya yung tatay ko. Go to your mom and seek for help. Magsabi ka sa nanay mo. Magsabi ka sa nanay mo, ate, na kailangan mo ng tulong niya at kausapin niya yung magulang ng lalaking to. There's only one way to do this. You are pregnant, you're gonna give birth. Wala kang pakialam kung magiging kayo. That's another thing. Pero, kailangan niya maging responsable sa obligasyon niya. Being a father, mga kaibigan, is a lifetime duty. Walang day off yan. It should be done 24/7. Obliga mo yung Daryl na yan. Ayaw nga niya papadyak eh. Ha? Ayaw niya. Ate, ayaw niya kasi alam niya kaya kanyang utuhin. Ayaw niya kasi unang-una hindi ka naman niya mahal. Taka ka, tinikbang ka lang niya, bobo. Ha? Masakit. Masakit, diba? Pero mali ba ako? Yung totoo.
Kasi mahal niya ako eh. Umasa ka, ate, umasa ka. 1 week you got to know the guy online, complete stranger. Diniskartehan ka for 7 days. Do you even believe? Do you think I believe, ate, na 1 week kang diniskartehan? I believe it's even less than 1 week. Huwag mo akong utuhin. Akala mo naniniwala ako sa'yo? Na 1 week? Hindi ako naniniwala. Tama ako, di ba? Titingnan pa po. Bobulahin mo pa ako. Ano na? Titingnan ko sa cellphone ko. Bobulahin mo pa ako. It's even less than 1 week, ate. But anyway, that's not the point. The point is, hindi dahil ayaw niya. Kasi, girls, makinig kayo ha. Kung lahat ng lalaki may mabubuntis, naobligay niyang panagutan. Ulitin ko ha, panagutan yung bata, hindi yung maging kayo. Magkaiba yan. Ulitin ko ha, ang papanagutan yung bata, ate. That's non-negotiable. Okay po. Kung lahat ng lalaki, mga kaibigan, umayaw, ay pagbibigyan nyo. Umayaw na eh. Ay, dyan, sa'yo ng mundo ng mga lalaki. Lagi yung victim. Papanagutin mo yan. Papanagutin mo yan. Naintindihan mo? Kausapin mo, inanay mo, kausapin niyo na magulang niya. Nabuntis ka niya. Sustentuhan niya yung maging anak niya. Mula sa unang check-up, pangalawang check-up, hanggang makapanganak ka, sagot niya yan. Paano ba nag-aaral siya? Ha? Nag-aaral That is not your problem. That is his problem. Kayo mga lalaki, bago kayo gumawa ng katarantaduan, tanong nyo sarili nyo, kaya nyo mabuhayin. Baka nakikinig yung Daryl na yan. Pakiparating po sa kanya. IT, di ba? Sa AMA. Taga San Fernando, Pampanga, dating call center agent. I know if this guy is your friend, malamang kilala nyo na ito. Pakisabi sa kanya, demonyo ito, pag gago. Pag pinalaglag mo yan, magiging okay tayo. Pag hindi, magiging okay. Tapos ito naman, si Tanga, si Maricar, naniniwala naman na magiging okay sila pag pinalaglag yung bata. Sa puking kaya kita ngayon. Gusto mo? Ayoko po. Hindi ko naman gagawin. Ano ka ba? Siyempre, sabi ko lang, lalayo mo eh. Alright? Opo. Talk to your mom. Para kausapin siya. Ito naman, nagsabi dito, sabi natin Marjorie, is a friend of mine in Canada. Mabasahin ko sa'yo ba? Sabi dito, pwedeng i-report yan sa Canadian Immigration Government for abandonment of responsibilities para hindi makaalis papuntang Canada. That's a good option. Actually, pwede yan eh. Manapanood ko yan sa border security. Pag merong outstanding complaints about someone, di turn around lang. Pagdating doon, papauwiin din. The bottom line here is, Maricar, is he will need to be responsible sa pagiging tatay. Kailangan niya maging responsable. He has to be. Sabi nga po niya, sabi ko, kung ipapangalan sa'yo, kailangan suportahan niya. At ipangalan o hindi sa kanya, susuportahan niya. Come on. There is no other option. Sabi ko nga, may susuporta ka hanggang 21 to 23 years, sabi lang niya sa akin. Hindi hahanap ako ng trabaho hindi maganda para. Sabi niya, anong address dyan? Google Paying ko lang yan.
Pupuntahan ko lang, saktan ko lang. Kami ni Zap. Sabi niya, yun nga, hindi siya hanap ng magandang trabaho para kung ano lang yung kaya niya. 27 na yung gagong yan? 27? Ha? Opo. Bakit parang utak ano yan? 2 years old. 27 ka niya mag-isip? Sabi ko may susuportahan siya. Hindi kita, Sabi niya. huwag mo kong bulungan. Baka akalain na may orasyon dito. Ayan po, sabi ko parang 50% ng sahod mo kailangan magpunta sa anak mo, mga ganun. Tapos sabi niya, hindi, sige, hindi ako hanap na magandang trabaho para ano, kung ano lang kaya ko ibigay, yun lang ibibigay ko. Ano po? Pag-usapan yan. Hindi man ako korte para magdesisyon yan. Nanawagan ako mga kaibigan. Magkaroon ng masabilis na ano. Sana magkaroon ng sangay ang ating judiciary na nakatutok lang sa mga lalaki nagbabayad ng obligasyon. Yung complaint desk. No? Pwede siguro yan, no? Ang ginagawa lang sa ngayon na yan ay kakasuhan yung mga tarantadong lalaki na nakaabuntis pag napatunayan at tumakbo sa obligasyon. Pwede yan, no? Para ano? Para yung mga lalaking Batman, yung mga batang manyak, pwede mag-iingat. Di ba? Oo. At kayo din mga babae, ikaw ate, huwag kayong gaanong malandi online. I'm sure by now, Marika, this is a lesson. Di ba? That you never imagined to learn this way. Tama? Opo. Pasensya ka na, nagagalit pa ako sa iyo, Marika. Ano? Dapat, sympathetic dapat ako sa iyo eh. Kailangan mo ng lakas ng loob. Kailangan mo ng lakas ng loob. Kailangan mapanagutan niya yan. Obligasyon niya natin. What will you tell your child? Anak, hindi ko inaabol na panagutan ka eh. Is that what you want to tell your child? Hindi po. Ngayon pa lang, you have to be responsible na. Naintindihan mo? Opo, Papa Jack. Alright? Opo. Mananawagan ako ulit. Ito mga kaibigan, kita nga sa Maricar. You go online, you want to socialize, there's no problem. You go online, you wanna find new friends, walang problema. May nagustuhan kayo, huwag niyo sagutin online. Magpaligo kayo ng personal for crying out loud. Magpaligo kayo ng personal. You getting my point eh? Opo. Masakit lang natin na paulit-ulit natin itong ipinapanawagan. Tapos we get these calls. Naaawa ko sa'yo ate. Honestly, naaawa ko sa'yo. Diba? Ano lang mo gusto mo, sarap lang naman. Hindi po. Ano na? Gusto ko rin po na may magmahal. Ay magmahal. Sa online ka naganap. Kasi Wala bang tawad sa kanto nyo? Masyadong busy sa trabaho. Naku, tigilan mo ako. You are not busy sa work. Not enough para hindi ka makatagpo ng totoong pwedeng mahalin sa totoong buhay. Iyan. Kasi nakapag-sex na kayo eh. Bakit? Nag-sex ba kayo online? Hindi naman ah. Tama? Opo. Tigilan mo ko sa Pasensya ka na kung nagagalit ako sa'yo, ha? Opo. Ako naman ay concern lang. Patawarin mo na ako kung pinagalitan kita. But please, go to your mom and ask your mom to talk to his dad. Di ba? At panagutan ang mga dapat panagutan. It has to be done. Naintindihan mo ako? Parang, hindi ito para sa akin. Ito ay para sa iyo. Okay? Okay, Papa Jack. God bless you. I will pray for you, ate. And I congratulations. Kung magiging nanay ka na. Embrace the role. Magiging nanay ka na. Yakapin mo yung obligasyon na yan. Yan ang magbibigay ng direksyon sa buhay mo. Okay? Okay, Papa Jack. And promise me,
you're never gonna get rid of your own child. Promise me. Okay, Papa Jack. No, you promised me. Huwag bigyan ng okay. Huwag kita dyan. You make me a promise. Make me a promise! Promise, Papa Jack. Bakit di mo kayo sabihin agad-agad? Natakot kasi yung Papa Jack eh. Natakot yung gawin yung tama? Hindi, natakot ang mapanin nanay ko. Na ano? Mapanin nanay ko. Bakit ano paano nanay mo? Siyempre baka magkasakit siya kaya atakayin sa puso. Sana atin ang pinapahupag mo yung paanti mo sa random person na isip mo yan. Anak ng tokot baboy, oh. Alright? There's no other way to do it but to do it. Go ahead, tell your mom. Kasapin niyo yung ano, bago pa lumaki yung tiyan mo, kasapin niyo yung magulang niyang lalaking yan, yung Daryl na tadong responsableng gago yan. Parang na tigilan pagiging ayun, malandi mo online, ha? Lesson na yan. Alright? You are gonna be a mom. Pinilit ko ni account ko. Ano na? Pinilit ko ni account ko. Salamat naman. Salamat naman. Hindi, pinadelete po niya eh. Mag-ingat ka na. Parang awa mo na, ha? Ayoko na po. Okay? Okay. I will pray for you. Tatagam yung kalooban mo, please. Okay? Okay, Papa Jack. Right. Salamat sa pagtawag, and God bless you. Okay po. Thank you very much for calling. Si Maricar, mga kaibigan ng Pampanga,